Hi guys! Welcome back sa ating channel. Pretty Gem Gods po ito. May isi-share lang po ako sa inyo kung paano ako nakapag-apply sa ating family visit visa. So, yung aking mister ay nandito sa Saudi. Bali, pangalawang beses ko na pong nag-family visit visa. Pero noong 2011, ang punta ko dito ay bali dependent visa ako. So, iba naman po yon. So, ngayon, dahil 2025 na po ngayon, ito po yung isi-share ko sa inyo. Bali, yung same process pa rin naman po yung ginawa ng mister ko. Kailangan meron kang, ito po yung approved visa document from Ministry of Foreign Affairs or MOFA. Galing po dito sa Saudi yun. Bali, si Mr. po yung nagpadala sa akin sa Pinas. Actually, yung ginawa lang niya, isesend lang po niya via email lang po yun. Ipiprint mo lang po yun. So, ito yung mga requirements po sa family visit visa. May checklist po ako dito. So, babasahin na lang po natin. So, unang-una po, kailangan meron kayong passport, syempre. 2x2 picture. Sabihin niyo po kapag magpapapicture kayo pang visit visa po or pang visa para yung papel nung picture nyo ay ma-approve dun sa BFS Tashil. Kasi pag hindi siya approve dun sa papa-picture pa po kayo ulit. So, ang isa pa ay photocopy of sponsors ikama. So, kailangan po kunin nyo rin yung photocopy ng mister ninyo. Ipa-print na lang po lahat ito. Tapos, sa proof of kinship naman, syempre, kapag asawa, marriage contract. Kapag anak naman ang kukunin ay birth certificate. At meron ditong nakalagay din, children below 18 years old, original guardian passport with Saudi visa ang ibibigay nyo or ipapakita nyo. And then, yung sa vaccine naman, both yellow fever vaccine and polio vaccine. Dati po. Pero sa ngayon, meron akong nababasa sa meron kasi akong group dito, yung sa family visit visa. Sa ngayon ay hindi na kailangan merong yellow fever or polio vaccine. Kasi wala pong available minsan sa ganito. Kaya nahihirapan din tayong magpa-vaccine. Ako nga dito, dati, yung polio vaccine ko sa San Fernando, Pampanga pa siya. Magalang pala, hindi San Fernando. Sa may Magalang, Pampanga pa siya. And then yung sumunod ko, sa may SM North ako nagpa-yellow fever vaccine naman. So, kaya medyo nahihirapang magpa-schedule and minsan wala talaga. Totally walang mga vaccine. Kaya siguro inallowed na rin ng BFS Tashil na wala munang mga vaccine. So, meron pa rito, foreign copy. Iba na to. So, yun lang po. Yun lang yung mga kailangan. So, syempre, kailangan na magpa-xerox kayo lahat ng mga documents na kailangan yung ipapasa. At ito, kailangan, naka-apostille yan. Yan, apostille marriage contract or apostille birth certificate ng inyong anak. So, kung malabo dito, ganito kasi yung nangyari sa akin. Experience ko to, guys. Malabo yung pagka-print dito galing sa PSA. So, nangailangan ako ng kopya yung dating galing sa munisipyo ng Certificate of Marriage. So, eto na problema ako. Dahil wala akong dala. So, siyempre, pinasend ko na lang at pina-xerox ko na lang siya. So, kakailanganin nyo kapag malabo yung pagka-print sa inyong apostille. So, make sure na meron kayong kopya na mas malinaw. Kasi hindi siya tatanggapin. Sasabihin din sa inyo na kailangan nyo ng kopya nito. So, makikita dito, naka-attach sa akin na Bureau of Quarantine, yung yellow card. Ayan, lagi naka-attach sa akin dito. Siyempre, yung passport ko, siyempre dadalhin mo siya. So, ito yung mga dadalhin ninyo sa BFS Tashil. Bago kayo pumunta ng BFS Tashil, kailangan nyo munang magpa-schedule online. So, madali lang naman siyang i-search, bfstashil.com. Parang ganun yan. Search nyo na lang, guys.
Kapag may schedule na kayo, pipili kayo ng time doon. Kung 9 a.m., kailangan mas maaga nandun na kayo. Or 10 a.m., ganon. Mas maganda, mas maaga para pila kayo agad. Pero minsan, sasabihin sa inyo na hintayin nyo yung time ninyo. Yung BF Fiesta Shield, nasa ano na siya, sa Alpalan, Southgate Mall sa Makati, sa may Magallanes mismo. Pagka sasakay kayo ng MRT, nandun po mismo siya sa 3rd floor. Ayan, nasa 3rd floor po yung BF Fiesta Shield. Kung hindi kayo, hindi nyo alam, magtanong na lang po kayo, may mga gwardiya naman doon at ituturo naman sa inyo yon. Ang mga dadalhin ninyo, syempre yung original lahat, original passport nyo, apostille, marriage contract or birth certificate ng anak ninyo. Dadalhin nyo lahat po original. Tapos, dalhin nyo yung Xerox copy ng ikama ng asawa ninyo or kung sino man yung kukuha sa inyo. Dalhin nyo na rin po yung kanyang Xerox copy na passport niya. Syempre, yung sinabi ko kanina na 2x2 picture na pang visa size po na picture ninyo. Ito po ay base sa naging experience ko din. Isi-share ko na rin po sa inyo. Yung approved visa document po from Ministry of Foreign Affairs, make sure po na kung ano yung pangalan ninyo sa passport ninyo, yung surname, given name, at yung middle name ninyo, kailangan lahat po yon ay magkatulad. Kapag po may mali or may kulang doon, hindi po tatanggapin ng BF Fiesta Shield. So make sure po na sabihin nyo dun sa kukuha sa inyo na kailangan tama po yung spelling, lahat. Basta kung ano po yung nasa passport mo ninyo, yun po mismo yung nakalagay. So ako po palagi akong naka-allowed sa BF Fiesta Shield kasi mas mabilis din siya. At yung mag-a-assist sa inyo, talagang tututukan niya po kayo. Kapag yung normal na ano lang, nakapila lang kayo, kumbaga maraming pila pala, marami kayong nakapila doon. Pero hindi naman ganun kadami. Tulad nung nagpunta ako doon, isa-isa nilang iyong i-entertain. Kapag naman naka-lounge kayo, may sarili din kayong upuan doon, aasikasuhin agad kayo. Mas mabilis kasi siya. Kaya lang, syempre, mas mahal naman. So, ayan, pumunta po tayo ngayon kung magkano yung binayaran natin dito sa pag-a-apply ng visa natin dito sa BF Fiesta Shield. So, yung sa akin ay umabot ng 15,909 pesos. So, kasama na po yung insurance dito, lahat-lahat na. Ayan. So, kung nakumpleto nyo na, wala naman kayong problema, hindi na nila kayo pababalikin. Basta dalal nyo lahat yung mga sinabi ko sa inyo. Yung, ito, ulitin po natin, apostille na marriage contract. Ngayon, kung meron na kayo dating yellow card, dalhin nyo na rin para at least hindi na kayo magpabalik-balik. Tapos, Xerox copy ng ikama ng inyong mister at Xerox copy ng passport ng mister ninyo at yung inyong passport mismo, 2x2 picture. Yun lang po yung kailangan doon, wala nang iba. Magpa-Xerox na rin kayo para at least hindi na kayo magpabalik-balik doon sa loob. At eto pala, kung may dala kayong mga bag, cellphone, bago kayo papasok doon, ipapaiwan sa inyo yung mga cellphone ninyo, yung bag. Bawal po lahat yung dalhin sa loob. Ang dadalhin lang po ninyo, lahat po ng documents ninyo. Ngayon, kung meron kayong bag na clear, plastic, pwede pong ilagay nyo lahat ito. Siyempre, kasama na yung wallet niyo, yung pambayad. Yun ang importante, yung pambayad. So, napakadali lang po. Tapos, yun, kung na-submit na ninyo, ipaprocess nila, check nila kung tama lahat, walang kulang. Dadalhin nila sa isang pinturoon, may mga iba't ibang room doon, tatawagin kayo kung saan inilagay yung mga papers ninyo, tapos i-interviewin kayo doon, check nila doon, i-checklist nila lahat, at doon na rin kayo magbabayad mismo. Nandun yung magpapapicture na kayo, pipicturean kasi kayo doon, and magpapabiometrics na rin kayo doon. So, para yung mabasa yung mga daliri or mga kamay ninyo doon, punasan nyo muna
ng panyo ninyo kung may panyo kayo. Kasi minsan may mga pawisin, hindi ma-read dun sa, sa biometrics. Yun lang ang gagawin ninyo. Kailangan nyo lang punasan, patuyuin ninyo para mabasa doon sa pagpapa-biometrics. Ayun. So, after nun, kung okay na lahat, na-picturean na kayo, na-biometrics na kayo, nakuha na lahat ng mga documents ninyo, tapos magbabayad na kayo, and then, ang susunod naman ngayon, tatanungin ka nung nag-process ng papers mo, kung ipapa-LBC ba siya or pick up nyo. Ayan. So, nung unang mag-process ako ng family visit visa, ang ginawa ko nun, pick up. Pinick up ko pa siya. So, ang nangyari sa akin nun, matagal. Umabot siya ng almost, hindi lang 1 week. Almost 2 weeks ako noon naghintay. Hindi ko alam kung bakit. Na medyo nagtagal nung unang apply ko yon, nung unang apply ko ng family visit visa yon. So, eto naman pangalawa kong pag-a-apply. Ano ang nangyari? Parang 2 days lang. 2 days lang nagkaroon na ako ng may na-receive na akong email. So, yung pala, huwag niyong kakalimutan yung email ad ninyo. Ilagay niyo doon pagka nag-ano kayo sa doon sa application nyo, or I mean yung sa BFS Tashil na ano nila, website. So, importante yung email ad ninyo. Ayun, may na-receive na ako after 2 days. Ang bilis, yung pangalawa ko ng apply yon. Ayan. So, ang pinili ko ay LBC na. Nagpa-LBC na lang ako. Kasi malayo din kasi ako, Pampanga pa kasi yung akin. So, Manila yon, Makati, ang layo, diba? So, ayun, after no, na-receive ko siya after 3 days lang. Tama, 3 days lang. Nung nag-apply ako, after 2 days, meron na akong na-receive na email, and then mga 3 days lang na pinadala na nila agad yon. And yung ano nga pala, hindi ko alam kung bakit, yung insurance wala nang naka-attach dun sa, nung pinadala nila yung passport ko, marriage contract, at yung printed visa. Hindi ko na lang iharap. Printed na siya ngayon. Wala na siya sa passport kasi maraming nagtatanong bakit wala sa passport yung visa natin. Dati kasi naka-attach yun. Yung first time kong mapunta dito sa Saudi, yung dependent visa ko, naka-attach mismo sa passport yung visa natin. Pero ngayon, printed visa na siya. Huwag na natin paano. Ganito na siya. Ganito na ngayon. Naka-print lang siya. Pero, meron din kayong marireceive sa email ninyo. Pwede nyo ring i-print yon. Kung halimbawa nawala, napunit, yung ipinadala ng BFS Tashil, i-print nyo lang doon. Pwede nyo siyang i-print. So, yun lang guys. Yun yung aking na-experience sa pag-a-apply ko ng family visit visa. So, napakadali lang. Kaya, kung paano naman sa MOFA, hindi kasi ako si Mr. So, kakausapin natin si Mr. kung papayag siyang ipaliwanag. Pero, dati sabi na rin niya sa akin, nagpatulong siya kasi medyo nahihirapan siya. Arabic yung pag nag-apply siya, yung online, para makapag-apply ng yung sa MOFA, yung ating visa, approved visa document natin. Ayun. And by the way pala, may share din ako sa inyo. Yung na-receive kong approved visa na galing sa MOFA ay Arabic. Arabic siya. So nung una, nagdadalawang isip ako, medyo nagkaroon na ng diskusyon ng aking asawa. Sabi ko, bakit ganun? Arabic yung pagkakasulat sa pangalan saka sa invitation or sa approved visa. Sabi ko ganun. Pero yung pangalan ko, yun na mismo, yung kung ano yung nasa passport ko, kompleto, hindi siya Arabic. Yung sa kanya lahat ng lahat ng documents niya naka-Arabic. Ultimo yung kanyang passport, yung kanyang ikama, Arabic. So, ito yung pinasa ko mismo. Hindi ko na ipapakita. Ayan, Arabic siya. So, pwede naman pala yun. Ayan.
So, yan. Pagdating doon, kukunin nila lahat yon yung Arabic na visa ko, yung approved visa, and then pati yung ikama niya. Pagka kasi itin-translate nyo yon sa English, iba yung lalabas, hindi yung mismong pangalan niya. Ibang-iba talaga. Kaya wag nyo nang ipa-translate. Ipasa nyo na lang yung mismong ibinigay sa inyo ng asawa ninyo na naka-Arabic. So, sila na mismo magpapa-translate. So, alam na nila yon guys, kaya wag kayong malilito. Pwedeng-pwede yon. Ipasa nyo lang, dalhin nyo lang doon. So, ayan, sana nagkaroon kayo ng idea or nakapagbigay ako ng nakatulong ako sa inyo para ma-experience nyo rin yung pag-a-apply at mas madali na rin para sa inyo. Ayan. Sana nakatulong ako guys. So maraming salamat. Like and subscribe naman po kayo sa aking channel, Pretty Gem Gats po. Salamat. Maraming salamat po.